Habang pinapanood ni Vladimir Putin ang maputlang parada ng araw ng tagumpay, naisip niyang parang hindi na ito parada ng militar dahil wala nang mga kagamitan. Pero ang kahihiyang ito ay hindi ang nasa isip ni Putin nung araw na yon. Isa pang kahihiyan ang nangyayari sa ibang lugar, habang may ginawa ang Ukraine na nagdulot ng matinding kahihiyan kay Putin sa harap ng buong mundo. Hindi mo na kayang panoorin. Muling nabawi ng Ukraine ang isang lugar na ilang buwang sinakop ng Rusya, habang lalong nahihirapan ang Russian military. Habang pinanood ni Putin ang tahimik at malungkot na parada, malamang na maalala niya ang mga nakaraang buwan ng may kahihiyan. Inaasahang dudurog at magmamatsang hukbo ng Russia sa Ukraine. Puspusan ng engranding opensiba sa Tagsibol at dapat sanang gumuguho ng Ukraine. Pero ang realidad, ayon sa Institute for the Study of War o ISW, ay halos walang naging makabuluhang pag-usad ng Russia nitong nakaraang taon at mukhang malabong magkaroon sila ng malaking tagumpay sa malapit na hinaharap. Ang kawalan ng operasyon na pag-usad ay hindi ibig sabihin na walang pag-usad. Patuloy pa rin ang pag-abanti ng mga sundalo ng Russia bagamat mabagal. Ibig sabihin, walang mahalagang nasakop ang Russia nitong mga buwan. Ang mga nakuha nila ay kapalit ng malalaking pagkalugi na kung ibang modernong militar ito, matagal na silang umatras at nagplano muli. Ayon sa ISW, nasakop ng mga puwersang Ruso ang Turetsk noong Agosto 2025 matapos ang 14 na buwang kampanya ang Sieviesk, matapos ang 41 buwan at ang Pokrovsk noong Enero 2026 matapos 2 taon. Lahat ng ito ay nagresulta sa matinding kaswalti at nawalang kagamitan sa panig ng mga Ruso. Ayon sa ISW, walang napakinabangan ang Russia sa mga tagumpay na ito. At ang katotohanang tatlong pangunahing lugar lang ang mapag-uusapan natin sa loob ng 41 buwan ay patunay ng kabiguan ng kampanya ni Putin sa Ukraine. Ipinapakita rin ng mga bilang na ito kung gaano katagal bago makamit ng mga tropang kulang sa pagsasanay ng Russia ang kanilang mga tagumpay. Inaabot ng ilang taon ang mga kampanya para lamang makuha ang isang bayan o lungsod. Hindi yon dominasyon, kundi buman ng ilusyon ni Putin sa lakas ng militar ng Russia. Ngayon, punta naman tayo sa Donetsk Fortress Belt. Ayon sa ulat ng Kyiv Independent noong Abril 17, inatasan ni Putin ang kanyang mga sundalo na sakupin ang Donbas pagsapit ng Setyembre. Para mangyari yon, dapat bumagsak ang Donetsk Fortress Belt. Ang mga opensiba ng Russia ngayong Tagsibol at aginit ang inaasahang mapapabagsak doon. Pero gaya ng ibang opensiba ng Russia, halos walang naging progreso. Ang pag-usad lamang ng Russia sa linya ng kuta ay sa Konstantinivka, kung saan pumasok ang tauhan ni Putin gamit ang maliliit na unit ng sundalo mula Oktubre 2025. Hindi nakuha ng mga unit ng paglusot ang malaking teritoryo at nabigong ihanda ang lugar para sa mas malalaking opensiba ng Russia, ayon sa ISW. Plano ng Russia na sakupin ng buong Donbas pagsapit ng Setyembre. Pero Mayo na at bahagya lang nilang naabot ang pinakatimog na dulo ng linya ng kuta. Sinasabi namin ngayon pa lang, lilipas ang Setyembre na walang makabuluhang progreso ang Russia. Ang naging karanasan nito laban sa mga lungsod na hindi gaanong depensado ay sapat na para ipakita sa atin na matagal pang uubusin ng Russia ang mga puwersa nito sa linya ng kuta. Sa ngayon, tabla pa rin ang sitwasyon. Lalo pang napahiya si Putin dahil ang mga huling mapaminsalang buwan ng kanyang pagsalakay ay hindi lang usapin ng pagpigil ng depensa ng Ukraine sa pag-usad ng kanyang mga puwersa. Ang tunay na problema ni Putin ay lumalamang ang Ukraine habang nangyayari ito. Manatili kayo sa amin at ipapaliwanag pa namin ito. Sa ngayon, habang nakatayo si Putin at pinapanood ang napakalit na Victory Day Parade ng Russia, inisip niyang sapat na ang ceasefire na idineklara niya para sa espesyal na araw na ito upang mapigilan ang kanyang kahihiyan. Kahit man lang sa loob ng ilang oras, pero nagkamali si Putin. Ang sariling pagkadesperado ng Russia na sinabayan pa ng di umano'y patuloy na paglaban ng Ukraine sa gitna ng ceasefire na idineklara ni Putin ang siyang nagwakas sa mga pag-asang iyon. Bagamat iniulat ng ISW na bumagal ang kabuuang takbo ng mga operasyon sa panahon ng ceasefire, nagpatuloy pa rin ang labanan. Mabilis na nagbato ng mga paratang ang Russia laban sa Ukraine. Ayon sa ulat ng ISW, iginiit ng Russia na nilabag ng Ukraine ang ceasefire ng 8,970 beses. Ang bilang na yon ay binubuo ng 7,100 at 51 drone strikes, 1,100 at 73 artillery, mortar at multiple launch rocket system attacks at 12 ground assaults. Walang gaanong karapatang manisi ang Russia rito. Nag-airstrike ito sa Ukraine noong Mayo, 8 ng 6 ng gabi gamit ang Iskander-M missile
at 43 drones. Hindi rin malinaw kung nagpatuloy ang pag-atake lampas hating gabi ng Mayo 9 ayon sa ulat ng ISW. Ganitong resulta ng padalos-dalos at di malinaw na tigil putukan para lang sa mahalagang parada mo, Putin. Lalo kang napapahiya habang pilit mong sinisiraan ng Ukraine sa paglabag daw nila sa tigil putukan mong walang saysay. Iambing natin ang mahinang kampanya ng Russia nitong mga buwan sa ginagawa ng Ukraine. Noong Disyembre, hirap pa rin ang Russia sakupin ng Pakrovsk kahit 2 taon ng labanan. Noong panahong iyon, sinabi ng mga general ni Putin na nakuha na ng Russia ang lungsod ng Kupiansk sa hilagang Kharkiv, Ukraine. Sana naging mahalagang tagumpay yon sa operasyon. Pero sa huli, bumaliktad ang sitwasyon at napahiya ang Russia sa kanilang pahayag. Noong kalagitnaan ng Disyembre, nagkontratake ang Ukraine at napalay ang karamihan ng Kupiansk, nangadulot ng pag-atras ng puwersa ni Putin at ipinakitang ang bagong search and destroy tactics ang perpektong panlaban sa infiltration strategy ng Russia. Dito, nagbago ang takbo ng kwento. Nasa Ukraine ang momentum at lalo pang mapapahiya si Putin pagsapit ng 2026. Bago ang mga opensiba ng Tagsibol at Taginit na hirap umusad, inatake na ng Ukraine ang mga sinakop na rehiyon sa timog ng teritoryo nito, na labis na ikinahiya ni Putin. Noong taglamig at unang bahagi ng Tagsibol, 2,026 na palaya ng Ukraine ang halos 400 kilometro kwadrado ng teritoryo, kabilang ng mga pamayanan sa kandurang bahagi ng rehiyon ng Zaporizhia noong huling bahagi ng Abril, ayon sa ISW. Habang paulit-ulit sumasalakay ang mga sundalo ng Russia sa Donetsk Fortress Belt, nananatili itong hindi natitinag, kaya nagkakaroon ng pagkakatigilan. Sa hilaga, naging epektibo ang mga kontra-atake ng Ukraine sa timog, kaya noong Abril 2026 unang beses, muling nawala ng teritoryo ang Russia mula Agosto 2024. Natapos ang buwan na yon ng Ukraine na may netong dagdag na 100 at 16 square kilometer square ayon sa ulat ng United 24 Media. Huling nangyari ito noong kontra-inbasyon ng Ukraine sa Kursk, Russia, na tumagal ng ilang buwan at ayon sa Ukraine, nagresulta sa higit 63,000 sundalong nawala bago nila nabawi ang rehiyon. Sunod-sunod na kahihiyan ang naranasan ni Putin. Sandali, problema pa rin kay Pangulong Putin ang Kursk. Isang lugar na dapat malaya na sa tropang Ukrainian. Pero hindi pala. Sabi ng Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine na si Oleksandr Syrskyi, noong Mayo, 8 aktibo pa rin ang mga sundalong Ukrainian sa Kursk. Sa kabila ng presyon ng kalaban, patuloy ang tungkulin ng mga mandirigmang Ukrainian sa Russia. Ayon kay Syrskyi, nananatili ang presensya namin sa Kursk. Linawin natin, Putin. Sa nakalipas na 6 na buwan, ang tanging tagumpay ng Russia ay sa Pokrovsk na nakuha matapos 2 taong kampanya at 10,000 sundalo ang nawala. Nagsimula na ang mga opensiba ngayong Tagsibol at Taginit, pero halos walang progreso laban sa linya ng mga kuta ng Donetsk. Nababawasan ang teritoryo ng Russia dahil sa kontra-atake ng Ukraine, kaya may positibong netong dagdag teritoryo ang Ukraine. Kahit sa Kursk na akala ng Russia ay kontrolado na nila, patuloy pa rin ang kilos ng mga sundalong Ukrainian. Lugi na ngayon ang Russia. Nangyayari ito sa harap ng mundo. Layunin ng Victory Day Parade na ipakita ang lakas ng Russia at ganun nga ang nangyari noong 2026. Habang si Putin ay gumugol ng 45 minuto sa panonood ng pinakamaikling parada na inilunsad ng Russia sa mga nakaraang taon, mapapansin niyang walang kahit anong kagamitang militar na ipinakita. Mataas ang panganib ng pag-atake ng Ukraine at kailangan ng Russia ang mga kagamitan sa loob ng Ukraine para doon ito masira ng mga drone ng Ukraine. 10 pinuno lang ng mundo ang dumalo sa espesyal na araw ni Putin ayon sa boses ng Ukraine, mas mababa kaysa kalahati ng dumalo noong 2025. Wala ni isa sa mga malalakas na kaalyado ni Putin tulad ni Xi Jinping ng China ang nagpakita. Hindi man lang nagpadala ng delegasyon si Xi bilang pakitang tao man lang kay Putin. At para lalong ipahiya, napilitan pang Russia na iparadang mga sundalo mula North Korea. Oo, ang parada ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Russia, pero hindi ayon sa gusto ni Putin. Habang pinapanood ni Putin na namumula ang mukha, habang walang gaanong nangyayari noong 9 ng Mayo, ang tanging nagawa niya ay pagnilayan ang mga kahihiyan ng mga nakaraang buwan. Dapat mabilis makakuha ng teritoryo ang Russia, pero Ukraine na yon ang umaangat. Paano ito nangyayari? Iyan lang ang tanong na pwede lang itanong ni Putin sa sarili niya ngayon. At maraming dahilan kung bakit nagiging katatawanan siya sa mundo. Pero bago natin talakayin ang mga salik na yon, isang mabilis na paalala na pinapanood mo ang The Military Show. Kung hindi ka pa na nakakapag-subscribe, na yun na ang tamang panahon para pindutin ang button para hindi mo mamiss ang aming mga video.
Sunod-sunod na kamalasan ang tumama sa Russia nitong mga buwan. Simula sa problemang nagtulak sa Ukraine, nailunsad ang counter-offensive na labis na nagpagpahiya sa kanila. Problema sa komunikasyon ng Russian military. Noong unang bahagi ng 2026 na pasyang SpaceX na isara ang access ng Russia sa Starlink, desisyong matagal nang hinihintay. Matagal nang gumagamit ang Russia ng iligal na terminal para makakuha ng internet at komunikasyon mula sa kalawakan. Ngunit tatapos ang lahat ng iyon nang gumawa ng whitelist na tanging mga lehitimong terminal ng Ukraine lang ang pinapagana. Sa loob lamang ng ilang oras, nagkagulo ang komunikasyon ng Russia sa buong harapan dahil hindi makakontak ng mga command post ang kanilang mga sundalo at nagsimulang bumagsak ang depensa ng Russia sa timog. Napilitan ng mga komandante ng Russia gumamit ng lumang maling mapa na may maling impormasyon sa tagumpay nila at nagpadala ng sundalo sa harap ng walang koordinasyon. Sinundan pa ni Putin ang desisyong higpitan ng Telegram na lalo pang nagpalala ng problema sa komunikasyon. Ganoon na lang ang pagkadesperado ng leader ng Russia na mapanatili ang kontrol sa loob ng bansa, kaya inalis pa niya ang isa pang kasangkapan sa komunikasyon na ginagamit ng libu-libong sundalo niya. Naganap ang pag-block sa Telegram kasabay ng Starlink shutdown na nagdulot ng paghina ng daloy ng impormasyon sa mga linya sa harapan. Hindi na alam ng puwersa ng Russia kung saan pupunta. At hindi na rin kaya magbahagi ng real-time na impormasyon sa galaw at atake ng mga Ukrainian. Kinamit ng Ukraine ang sitwasyon para umatake sa timog. Nakita na natin ang mga resulta. Sinusubukan ng Russia na lutasin ang mga problemang ito gamit ang pansamantalang mga hakbang tulad ng paggamit ng relay drones at satellite links. Ayon sa Atlantic Council, maaring abutin pa ng ilang taon bago muling makuha ng Russia ang dating husay nila sa komunikasyon noong gamit pa nila ang Starlink. Dahil sa isyong ito sa komunikasyon, nakatulong ito sa mga kontra-atake ng Ukraine na lumikha naman ng panibagong problema para kay Putin. Kung paano sasalagin ang mga kontra-atake yon. Sa loob ng ilang buwang, humahantong sa opensiba ng Tagsibol, nag-ipon ang Russia ng mga reserba sa Donetsk para harapin ang linya ng mga kuta. Ang mga reserbang yon ay susuporta sa tauhan ni Putin habang sumusulong sa Pokrovsk at isasala ng salitan sa harapan para sa pag-atake sa linya ng mga kuta. Nabawi ng Ukraine ang malaking bahagi ng teritoryo. Kaya napilitang baguhin ni Putin ang plano niya. Napilitan si Putin gumawa ng hindi niya gustong desisyon, kaya bawat pagpapadala ng tropa ay naapektuhan ng mga pasyang iyon. Magpapadala ba ang Russia ng mga tropa sa mga prioridad na rehiyon sa frontline bilang isang walang saysay na pagtatangka na gawing realidad ang mga ilusyon ni Putin noong Setyembre sa Donetsk? O kailangan ba magtungo ang mga tropang iyon sa timog upang subukang pigilan ang mga kontra-atake ng Ukraine at bawiin ang mga tagumpay na nakuha ng Ukraine? Isa itong sitwasyong walang panalo para kay Putin. Ang pagtutok sa frontline ay nangangahulugan na patuloy na napapalaya ang mga rehiyon sa timog na nagbibigay daan din sa Ukraine na may lapit ang mga sundalo sa rehiyon ng Donetsk. Pero ang pagtungo sa timog ay nangangahulugan ng pagpapahina sa mga pag-atake sa front na nagdudulot ng mas matinding pagbagal bukod pa sa mga nakita na natin. Simple lang ang punto rito. Ukraine ang nadidikta ng bilis ng labanan, hindi Russia. At habang ginagawa yon ng Ukraine, isa pang kahihiyan para kay Putin. At isa pang dahilan kung bakit natin nakikita ang mga nangyayari ngayon sa Ukraine ay dahil ang mga estratehiya ng Ukraine ang nagdudulot ng record na pagkawala ng mga sundalo para sa Russia. Nahaharap ang Russia sa krisis sa lakas tao dahil mas mabilis ang pagdami ng casualty kaysa pagdami ng mga voluntaryong sumasali. Noong Marso, 2026 iniulat ng Ukraine ang 35,000 casualty sa mga puwersa ng Russia na lahat ay kinumpirma ng mga drone operator ng Ukraine. Noong Abril 2026, halos ganon din ang kinalabasan. Mahigit 35,000 sundalong Ruso ang napatay o nasugatan ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Araw-araw, mahigit 1,000 ang namamatay o nasusugatan sa hanay ng Russia at posibleng tumahas pa ito sa tag-init. At sinusubukan ng Russia na maglunsad ng mas marami pang pag-atake sa kabila ng lahat ng problema nila sa komunikasyon at sa pilitang paghahati ng kanilang atensyon. Ang isang problema ay nagpapalala ng isa pa. At pagdating sa mga nasawi, hindi rin natin maaring baliwalain kung anong ibig sabihin nito para sa mga paglusob ng Russia sa frontline. Layunin ni Putin ang umatake, kunin ang teritoryo, at panatilihin ito ng mga sundalo habang hinihintay ang dagdag na puwersa para sa susunod na paglusob. Hindi mangyayari ang mga yon kung napupulbos sa antas na hindi pa nakita noon ang tropa ng Russia. Mas matagal na ngayon bago makuha ng Russia kahit kaunting teritoryo. Noong unang bahagi ng Abril, sinabi ni Pavlo Palisa, pangalawang pinuno ng tanggapan ng Pangulo ng Ukraine, na nawawala ng Russia ng 316 na sundalo kada kilometro kwadrado na nakuha nila sa Donetsk. Hindi kakayanin ng Russia ang ganitong kalaking pagkawala at hindi rin bumabagal
Nahihirapan sa pagre-recruit ang Russia, pero nakakapatay pa rin ang Ukraine. Noong Mayo 9, nawala ng Russia ng 1,080 sundalo, kaya umabot na sa higit 1,300,000 at 40,000 ang kabuuang kaswalti mula nang simula ni Putin ang pananako. Mabilis ding naubos ang kagamitan ng Russia kasabay ng tao. Walot 2 artillery system, 1 tangke, 3 armored vehicle, at higit 370 regular na sasakyan at fuel truck ang nawasak ng mga Ukrainian sa isang araw. Walang kakaiba sa mga numerong ito. Karaniwan lang ang Mayo 9 para sa militar ng Russia at nakakahiya na yon para kay Putin. Isinusugal niya ang buong henerasyon ng mga Ruso, pero halos walang napapala sa usaping operasyon. Naparalisa ang komunikasyon, kontrolado ng Ukraine ang labanan, at record na bilang ng kaswalti na nagpapahiya lalo kay Putin. Ayon sa ISW, kasama rito ang pag-igting ng kampanya ng Ukraine gamit ang drones na may katamtamang abot. Ang pinaigting na kampanya ng Ukraine ng mga mid-range strike laban sa logistics, kagamitang militar at tauhan ng Russia mula pa noong unang bahagi ng 2026 ay lalo pang nagpahina sa kakayahan ng mga puwersa ng Russia na magsagawa ng opensibang operasyon sa buong larangan, ayon sa ulat ng ISW tungkol sa kalagayan ng opensiba ng Russia. Sa katunayan, dinoble ng Ukraine ang bilang ng mga mid-range strike nito noong Abril kumpara noong Marso. Ang mga pag-atake ng drone na ito na nagaganap lampas sa 20 kilometro ay nagpapahina sa likurang bahagi ng Russia na malapit sa frontline. At ano nasa likurang bahagi na iyon? Ang mga logistics na binanggit ng ISW, mga command post na hirap nang magbigay ng utos, mga air defense na nagbabantay sa pagtitipon ng mga tropa at dapat sana'y pumipigil sa mga drone ng Ukraine na makatama sa target. Bagsak ang lahat dahil sa lumalakas na medium-range na kampanya ng Ukraine, kaya ito ang epekto ngayon sa harapan. Siyempre, ang mga puwersa ni Putin ay napunta sa isang pagkapatas sa Donetsk. Wala silang suporta dahil pinapasabog ang lahat ng suportang nasa likuran nila. At kahit na pinaigting ng Ukraine ang kanilang mga pag-atake sa gitnang distansya, hindi rin sila bumabagal sa malayong labanan. Ang Russia mismo ay tinatamaan ng kasing tindi na mga teritoryong sinakop nito sa Ukraine, lalo na sa langis. Ang laki ng bilang ang problema ng Russia rito. Ang Ukraine ay mula sa pagpapalipad ng humigit kumulang 1,000 drone papuntang Russia noong Agosto 2024 hanggang sa umabot ng mga 7,000 noong Marso 2026. Paulit-ulit na pag-atake sa oil refinery at export hub ang humahadlang kay Putin na may bentang yamang langis ng Russia at makapaghatid ng gasolina at iba pang produktong petrolyo sa mga tropa sa Ukraine. Malinaw ang mga resulta dito. Mas mababang kita mula sa bentahan ng langis at gas ay nangangahulugan ng mas kaunting pera na pumapasok sa pondo ng digmaan ng Rusya. Kapag naantala o nasira ang padala ng gasolina at langis sa harapan, nawawala ng isa pang kasangkapang kailangan nila para maisulong ang mga pagabanteng gusto ng kanilang pinuno. Ito ay kaguluhan ng mga problema na nagsasama-sama at nagpapalakas pa sa isa't isa, kaya nabubuo ang kasalukuyang sitwasyon. Nasa Ukraine ang momentum, at mas kontrolado nila ang sitwasyon kaysa sa inaasahan ni Putin, kaya napapahiya siya. Ang kanyang makapangyarihang hukbo ay hindi na ibigay ang alinman sa mga ipinangako niyang kayang gawin ito sa buong mundo. Ang pahayag na dapat makuha ang Donetsk pagsapit ng Setyembre ay tila katawa-tawa na ngayon kay Putin. Ayon kay Zelensky, sinabi ng presidente ng Ukraine na kakailanganin ng Russia ng hanggang 1,000,000 sundalo para mapabagsak ang linya ng kuta. Mas marami pa ito kaysa aktibong sundalo ng karamihan sa mga militar sa mundo. Isinakripisyo na ni Putin ang katumbas ng ilang hukbo sa dami ng mga sundalo at kagamitang nagamit para makarating ang Russia sa kinalalagyan nito ngayon. Ang pagdagdag ng 1,000,000 para makuha ang Donetsk ay magpapalala ng kahihiyan at magiging sakuna. Alam ba talaga ni Putin ang lahat ng ito? Kung oo, dapat siyang lubos na mapahiya. Parang tao na siya na lubos na nakakulong sa sarili niyang ilusyon at di na tinatablan ng kahihiyan. Patuloy lang siyang magsasalang ng mga tao sa gilingan habang hinihiya niya ang buong bansa niya sa harap ng buong mundo. Ang hirap panurin. Araw-araw nabubunyag sa Ukraine ang tinatawag na military superpower. Ang 45 minutong parada ng araw ng tagumpay ng Russia ay naging simbolo ng kabiguan ni Putin habang sila ay nawawalan ng teritoryo at lakas. Baka hindi pa niya alam, pero ang malulungkot na larawan mula sa paradang yon ang pwedeng maging pamana ni Putin. Patuloy na pinapaguho ng Ukraine ang spring offensive ng Russia sa Donbas. Matitinding pagkalugi at napatigil na pagsulong pa lang ang simula dahil may bagong estratehiyang Ukraine na tinatawag na aktibong depensa. Alamin kung ano ito at bakit malaki ang epekto nito sa Donbas sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para makita pa ang iba naming pagsusuri tungkol sa mga nangyayari sa Ukraine. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.